Okay, sa alaman, Brother Silvan Ramirez. Ngayon naman po ay pakinggan po natin ang maiksing mensahe na magmumula po sa ating kapatid, si Sheikh Muhammad Amin Rodriguez. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapayapaan para sa mga yaong tunay na sumusunod sa tamang landas. Magandang gabi po sa inyong lahat, aking mga mahal na kababayan. Kumusta na po kayong lahat? Alhamdulillah! Lahat ba nag-champion? Alhamdulillah! Alhamdulillah. Kung hindi nag-champion lahat, mag-champion tayong lahat ngayon, inshallah, sa pamagitan ng binsaheng ito. Sino po ang mga Bisaya rito? Pakitaas lang. Maayong gabi sa inyong tanan, mga igso, nag-agaw parente. Sino mga Ilocano rito? Na yung pagkarami kinyayo ading kapsat kaya kadua. Sino yung mga Kapampangan? Daw ka rin Pampanga, eh. Masyala na barakallah at mga iba't iba pa. Yes, Pangasinanse. Okay. Maraming salamat sa inyo. Inshallah, magbabahagi lamang kami sa inyo ng kaunting mensahe tungkol sa Islam. Mangyari po lamang ay pwede pong malaman kung sining mga hindi Muslim para makapagbigay ako ng magandang mensahe, inshallah. Pwedeng pakitaas ang mga kamay ng hindi mga Muslim, please. Mashallah. Maraming salamat sa inyo. Pwedeng pakitaas ang kamay ng lahat ng gustong maligtas. Lahat ng gustong maligtas. Gusto magmana ng paraiso at buhay na walang hanggan. Yes, alhamdulillah. Inshallah, pagbukurin tayong lahat ng Allah sa kung ano yung katotohanan, kasama ang lahat ng ating mga mahal sa buhay. Ang dahilan ng ating pagsasakripisyo, kaya tayo nagpunta sa gitnang silangan. Ako pala si Muhammad Rodriguez. Ang aking ina ay taga Leyte. So, Cebuano ang salita namin. Ang father ko ay Bicolano, Ginubatan Albay. At ang nagpalaki sa akin ay taga Pangasinan dahil maaga akong naulila sa aking ama. Nagsimula ako sa relihiyon nung ako ay high school sapagkat ako ay lumaki sa Manila, mismo sa pinakapusod ng Manila, yung tinatawag na Tondo. It was 1960s or 1970s. Naging aware ako sa relihiyon nung ako ay napabarkada sa lahat ng mga kaklase kong walang ginagawa kundi pag-aralan ng Biblia. Kaya lahat ng iba't ibang sekta ng Kristyanismo nung kapanahunan ko ay pinag-aralan namin. Nandiyan ang Saksi, nandiyan ang Iglesia, nandiyan ang Mormons, nandiyan ang Worldwide Church of Christ o Church of God, nandiyan ang Kingdom of God, nandiyan ang Baptist, Adventist, Romano Katoliko ako na isinilang. At binasa rin namin ang Biblia ng maraming beses. Kapag merong crusade sa Luneta tulad ng Billy Graham Crusade, ay naroon kami. Kapag merong usapan ang mga Catholic defender sa Quiapo, naroon kami at nakikinig. So ito yung buhay namin nung kami ay nag-aaral ng high school kaysa mapabarkada kami sa mga gumagawa ng, alam nyo na, so mas minabuti ko na makipagbarkada ako sa mga taong walang ginagawa kundi pag-aralan at pag-usapan ang salita ng Diyos na tagapaglikha. Lumabas kami ng Kristyanismo at pinag-aralan din namin ng Hinduismo, Budismo at Ateismo. At nung wala kaming makita sa mga
nabanggit, bumalik kami sa loob ng Kristyanismo. Hanggang sa nag-meeting kami para pag-usapan ang huli nating pag-aaralan ay tungkol sa Islam. Subalit hindi natuloy yun kasi ang unang binitiwang salita ng tagapagsalita sa amin sa Islam, sa Jesus ay isang propeta. Sabi ko, kahit napatayin nila ako, hindi ako magmumuslim. Then after that, hindi natuloy ang meeting, so hindi na kami nag-research tungkol sa Islam. Pagka-graduate namin ng high school, nakapag-aral ako sa isang Protestant school na kung saan ang founder at may-ari ay isang protestante, kaya karamihan sa aming mga instructor na mga 60% ay puros mga protestante lahat. Naroon pa rin ang pag-aaral ng Biblia. 1980, nakagraduate ako. Nakapunta ako ng Saudi Arabia. 34 na taon na ngayon ang nakararaan. So, ibig sabihin, mga bata pa kayo during that time. Nakita niyo yung mga balbas na yan, dati kulay puti yan, kulay itim yan. At makikita niyo, nakita ko ang mga Muslim, nagpapatira pa sila. Sabi ko, bakit sila tumutuwad at bakit nila hinahalikan ng lupa pero parang solemn para sa akin? At bakit kaming mga Kristiyano hindi namin ito ginagawa? Yung sanhi ng kanilang katalinuhan ay inilalapat nila sa lapag. Sabi ko, interesado akong pag-aralan ng kanilang pananampalataya. At mahirap humanap ng mga libro during that time. Pero sa aking pagsusumigasig, merong isang nagmagandang loob. At hindi ko makakalimutan ang kanyang pangalan. Ang kanyang pangalan ay Fatima Al-Faisal. Isang babaeng Arabiana. Kasi sa ospital ako nagtatrabaho. Hindi naman sila ilang sa mga Pilipino kasi alam naman nila ang nature at ugali ng mga Pilipino. So binigyan ko ng napakaraming libro sa wikang English, yung The Meaning of the Holy Quran sa wikang English. Pinag-aralan ko siya at doon nabasa ko ang mga disipulo ni Jesus, ang tawag sa kanila ng Allah, tinatawag silang mga Muslim. Pero hindi ito dumating sa atin bilang mga Kristiyano. Kung alam lamang natin na ilalagay lamang pala natin ang ating mga sarili sa tunay na turo ni Jesus kapag niyakap natin ang Islam, walang sinumang Kristiyano ang magdadalawang isip nito. Nakalagay din sa banal na Quran sa aking pagsasaliksik. Nakita ko yung mga Quran na hawak-hawak nyo. Subhanallah. Ako na siguro ang isa sa pinakamaligayang tao na nabuhay dito sa daigdig. Kasi napasama ako sa nagsali ng Quran. Yung mga scholar sa Makkah, na tulad ni Ustad Badi Usman Saliyaw. Nung di pa ako Muslim, pinag-aralan ko na ang Quran, nabasa ko na siya. At nakita ko ang detalyadong impormasyon. Sabi sa Quran, merong nakialam sa turo ni Jesus. Nagmagandang loob lamang sa atin ng Allah. At saksi tayong mga Kristiyano na merong nakialam ng kanyang katuruan. Palagi nilang magugunaw sa atin ang mundo. May 21, December 21, 2012, Millennium 2000, November 1989, palagi nilang babalik sa Jesus, hindi naman nangyayari. At saksi rin tayo bilang mga Kristiyano na merong nakialam sa turo ni Jesus. Nahati tayo sa dalawang pananaw. 90% sa atin, na tulad ko, dating Romano Katoliko, si Jesus ay Diyos at si Jesus ay anak ng Diyos. Subalit mayroong grupo mula sa kakristyanuhan na tulad ng Saksi ni Jehovah at Iglesia ni Cristo. Humigit kumulang sila 10%. Si Jesus sa kanila ay propeta. Nahati tayo sa dalawang pananaw. Iglesia ni Cristo, Saksi ni Jehovah, Adventist, Baptist, Born Again, Mormons, ako na nga, dating daan, Romano Katoliko, Kingdom of God, Church of God. Ito yung katibayan na merong nakialam ng kanyang katuruan. Kung gusto mong maligtas, kasi sa Islam, ang sino mang wala sa turo ni Jesus, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Loud and clear sa Muslim at Kristiyano. Pero yung pangalawang pangungusap, baka hindi natin matanggap. Mailalagay mo lamang ang sarili mo sa tunay na turo ni Jesus kapag niyakap mo ang ipinahayag na banal na Quran kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kasi tignan nyo paano natin mailalagay ang ating sarili sa tunay na turo ni Jesus kapag nasa labas tayo ng Islam?
Iglesia ni Cristo, hindi papayag ang born again. Saksi ni Jehovah, hindi papayag ang Adventist. Mormons, hindi papayag ang Worldwide Church of God. Kingdom of God, hindi papayag ang tinatawag na Iglesia ng Diyos kay Kristo Jesus. Marami pang iba. Ang pagpapahaba ng balbas ni Jesus, ang pag-aayuno niya ng 40 araw at 40 gabi, ang pagtatalubog ni Birheng Maria, ang paghugas ng kanyang kamay at paa, ang kanyang pagpapatirapa. Makikita natin to apparently malinaw na malinaw sa mga kamusliman lamang at nawala na ito sa ating pagiging kakristyanuhan. Pati ang pangalan ni Jesus ay hindi Jesus. Ang tunay niyang pangalan, sino ang nakakalam ng kahulugan ng INRI sa ibabaw ng krus noong tayo mga Romano Katoliko pa? Mula sa mga hindi Muslim, ang original na pangalan ni Jesus, Isa Nazaren Rexum Iudrum. Isa ang kanyang original na pangalan. Kung nabago ang kanyang pangalan, wala nang nagpapaliwanag sa atin mula sa ating mga tagapangaral kung paano magugunaw ang sandaigdigan, ano ang buhay pagkatapos ng kamatayan, paano natin mailalagay ang ating sarili sa kaligtasan kung hindi natin nailagay ang ating buong katauhan sa tunay na katuruan ni Jesus, at ito ibinalik sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. Ano ang pinakautos ni Jesus? Thou shalt not worship other than God alone. Ang Panginoong utos ay dinggin mo, o Israel, ang Panginoon nating Diyos, ang Panginoon ay iisa. Shami Israel, Adoni Elohim, Adoni Echad. So yun ang sinabi ni Jesus nung kapanahonan niya. At wala na sa labas ng Islam ang nagsasagawa ng dalisay na pagsamba. Nandiyan ang 3 persona, nandiyan ang intermediary, gumagamit ng rebulto, ipinapadaan ng mga panalangin sa pamagitan nito. Kaya nagmagandang loob lamang sa atin ng Allah. Ibinalik niya ang tunay na turo ni Jesus ng ganap at walang kakulangan. Ibinalik niya ito sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran. Ano ang mga nakalagay sa banal na Quran? A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Qul amana billahi wa ma unsila alayna wa ma unsila ala Ibrahima wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyyuna min rabbihim la nufariqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun. Sabi mo sa kanila, naniniwala kami sa nag-iisang tagapaglikha. Hindi namin tinatambalan kung sino ang lumikha ng mga kalangitan at kalupaan, ang nagpadala ng lahat ng mga sugo sa simula-simula pa lamang hanggang sa dulo ng panahon. Siya ang dalisay naming sinasamba. Wala kaming dinadaanan ng mga intermediary, hindi namin ginagamit ang mga pangalan ng mga propeta, walang 3 persona sapagat ito ang nawalang katuruan sa tunay na turo ng lahat ng mga propeta. Dalisay na pagsamba. Bakit may paraiso? Bakit tayo nilikha? Bakit may impyerno ng apoy? Bakit nagpadala ng napakaraming mga propeta at sugo? Dahil sa pagsamba. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Hindi ko nilikha ang jinn at ang sangkatauhan maliban sa ako ay dalisay na sambahin lamang nila. Ito ang dahilan kung bakit tayo nasa ibabaw ng kalupaan. At kapag hindi natin na isakatuparan ang kadahilanan ng pagkakalikha sa atin, mapapahamak tayo magpasawalang hanggan. Kaya naniniwala kami ng dalisay sa nag-iisang tagapaglikha na hindi na ito pinaniniwalaan at hindi na ito nasasamba sa dalisay na kaparaanan. Naniniwala rin kami sa tinatawag na aklat ay pinahayag sa amin ng banal na Quran. Napakaraming sagrado o tinatawag na banal na kasulatan. Ang pinakahuli rito ang tinatawag na banal na Quran. Ang lahat ng mga propeta sa aming pananaw, at ito talaga ang tunay na pananaw, akayin ang lahat ng sangkatauhan sa kanilang henerasyon na kung saan sila ipinadala patungo sa buhay na walang hanggan. Pagkakapadala ng propeta o sugo, pagkatapos ng pagkakapadala ng propeta at sugo, sa kanya-kanyang henerasyon ang pagkakapahayag ng banal na kasulatan, pagkatapos ng pagkakapahayag ng panibagong banal na kasulatan, hanggang sa tinapos ito ng tinatawag na banal na Quran. Hindi hinayaan ng Allah na pagkatapos siya tayong likain ay pababayaan niya na lamang tayo ng ganun-ganon na wala tayong tatahaking kumpletong kaparaanan ng pamumuhay.
Kaya ito'y tinatawag na Islam. Kumpletong kaparaanan ng pamumuhay na nababatay sa pagsamba sa Allah at pagsunod sa kanyang kautusan. Noong napakialaman na ang tinatawag na katuruan ni Moses, ipinadala si Jesus para ibalik ang mga nag-aangking tagasunod ni Moses sa tunay na katuruan. Nung umakyat na si Jesus sa kalangitan, pinakialaman naman ang kanyang turo nung namatay na ang kanyang mga disipulo at namatay na rin pagkatapos noon ang mga tagasunod ng mga disipulo. Pagkaraan ng 500, humigit kumulang at 70, napakialaman ang turo niya, kaya ipinadala si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaya sabi sa Quran, kung hindi ako nagkakamali, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ إِلَّا لِتُبَيِّنَ لَهُمُ الَّذِي اخْتَلَفُوا فِيهِ وَهُدًى وَرَحْمَةً لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ. Ipinadala namin, hindi namin ipinadala sa iyo ang aklat. Ito yung banal na Quran, kundi upang linawin ng malinaw na pagkakalinaw ang hinggil sa mga bagay na hindi na nila pagkakasunduan sa isa't isa. Si Jesus ay Diyos, si Jesus ay anak ng Diyos, si Jesus ay isang propeta. Magugulo ang mundo, May 21, December 21, babalik si Jesus, Pilyong 2000, November 1989. Wala nang nagtuturo hinggil sa life after death, wala nang nagpapaliwanag ng detalyado kung paano magwawakas ang sandaigdigan. Ibinalik ang lahat ng kompletong impormasyon ng turo ni Jesus at turo ng lahat ng mga propeta, at hindi tayo maliligtas hanggat hindi natin inilalagay ang ating sarili sa tunay na turo ni Jesus, at mailalagay lamang natin ito kapag tinanggap natin si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo ng Allah. Isa sa kadahilanan kung bakit natin nasamba si Jesus, dahil sa kay mahimala na pagsilang sa Kanya. Siya nilikha sa pamagitan ng isang babae na natili sa sinapupunan, lumabas sa isang batang sanggol at unti-unting lumaki. Paano kung meron pang ibang proseso na mas makikita natin kamangha-mangha ang pagkakalikha? Si Adan ay isang mama kaagad. Isang mama na hindi dumaan sa pagiging isang batang sanggol at pagiging isang binatilyo, pagiging isang binata at pagiging isang mama. Walang ama at walang inang pinagmulan. Inihinga mismo ang Espiritu ng Diyos kay Adam, at tayong lahat ay galing kay Adam. At mula kay Adam ay hinugot ang tadyang at nilamna, naging isang babae. Si Eva ay galing sa isang lalaki, samantalang si Jesus ay galing sa isang babae, at si Adan ay walang babae at walang lalaking pinagmulan. Nilikha ng Allah ang lahat ng bagay na ito, hindi upang sambahin, upang magkaroon tayo ng matibay na pananalig na ang Diyos ang siyang may kakayahan na gawin ang lahat ng bagay. So naniniwala kami sa anumang ipinahayag na banal na Quran, sapagkat napakialaman na ang mga naunang kasulatan at ibinalik ang kompletong pinakabuod ng katuruan ng lahat ng mga propeta. Magiging scholar at magiging scientist kayo kapag nalaman nyo at nabasa nyo ang buong Quran. Maniwala kayo, nandyan ang lahat at walang kakulangan. Naniniwala rin kami kay Ibrahim, kay Ismael, kay Isaac, kay Jacob. Ang tinatawag na Israel, ito ang kanyang title, at nagkaroon siya ng 12 anak. Tinawag na angkan ng mga Israelitas. Naniniwala rin kami sa aklat na ibinigay kay Moses, kay Jesus, at sa mga propeta mula sa Allah na naging isang tagapaglikha. Wala kaming ginawang pagtatangi sa pagitan ng isa at ng iba mula sa kanilang lahat. At sa nag-iisang tagapaglikha, isinusuko namin ang aming sarili bilang mga Muslim. Alam niyo ba ang kaligtasan sa kanya-kanyang henerasyon? Dalisay na pagsuko sa nag-iisang tagapaglikha. Alam niyo ba kung ano ang kaligtasan sa Biblia? Ano ang kaligtasan sa Biblia? Matthew 7:21. Hindi lahat ng tumatawag sa akin ng Rabbay, Rabbay, Panginoon, Panginoon, ay makakapasok ng kaharian, kundi ang sinumang nagsisitalima sa kagustuhan ng aking Ama na nasa langit, submission to the will of my Father who is in heaven, submission to the will of God. Ibinabalik lamang tayo sa dalisay na pagsamba, sapagkat sa labas ng Islam, wala nang dalisay na pagsamba. 3 persona, Diyos Anak, Diyos Ama, Diyos Espiritu Santo, nandiyan ang intermediary, nandiyan ang pare, nandiyan ang mga ribulto, nandiyan ang paniniwala sa mga iba't ibang pamahiin, sa panghuhula, sa mga baraha, sa palmistry. Lahat ito ay salungat lahat.
ang sinumang maglagay ng katambal sa pagsamba sa Allah, ipagbabawal ng Allah ang paraiso para sa kanya at impyernong apoy ang kanyang magiging hantungan magpasawalang hanggan. Kaya ibinalit lamang tayo ng Allah. Ang sinumang totoo sa kanyang sarili, pagkatapos ng mensaheng ito ay isusuko niya ang kanyang sarili sa nag-iisang tagapaglikha. At ang sinumang hindi totoo at walang sinumang nakakaalam nito, mas lalayo siya sa katotohanan pagkatapos nito. Ang Allah ay dalisay, siya lamang ang may karapatang sambahin. Sabi sa Quran, وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ وَاللَّهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَّهُ قَانِتُونَ بَدِيعُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. Kanilang sinasabi na ang Allah ay nagkaroon ng anak, luwalhati sa Allah ang ligtas sa anumang kakulangan, walang pangangailangan. Lahat tayo ay nagmula sa Allah. Lahat tayo ay pagmamayari ng Allah. Napakadali lamang para sa Allah. Lahat ay nagpapasailalim sa Kanya. Kaya hindi totoo ang kanilang inaakala, kundi ang Allah. Ang Allah ang nagmamayari ng mga kalangitan at kalupaan at ang lahat ay nagpapasailalim sa Kanya. Siya ang nagpanimula ng mga kalangitan at kalupaan. Kapag siya'y nagtakda ng isang bagay, napakadali lamang, sinasabi niya lamang dito, kun fayakun, mangyari at ito'y kaagad na mangyayari. Sinasabi nilang si Jesus ay nilikha sa pamamagitan ng Espiritu, yun ang nakalagay sa banal na Quran. Inihinga sa bukas na dibdib ni Birheng Maria ang espesyal na Espiritu at umabot sa kanyang sinapupunan. At siya'y nagdalang tao. At hindi lamang siya ang nilikha sa Espiritu, maging si Adam ay inihinga ng Allah ang kanyang espiritu pagkatapos siyang hubugin ng ganap ng Allah. Lahat ng tao ay nilikha sa pamamagitan ng espiritu pagkatapos ng 120 araw, inutusan ng Allah, magpapadala ang ng anghel at ihihinga ang espiritu sa sinapupunan ng isang ina. Si Jesus ay naroon na sa simula-simula pa lamang. Yes, sa simula pa lamang ay naroroon na tayong lahat sapagkat ang Allah, inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Katotohanan sa Allah tayo nagmula, katotohanan sa Kanya rin tayo magbabalik. Badi'us samawati wal ard, ang Allah ang nagpanimula ng lahat ng mga kalangitan at kalupaan. Kung sa simula pa lamang ay naroroon na tayong lahat na tulad ng mga anghel. Alam niyo ba ang mga anghel? Simula nung nilikha sila, hindi na bago ang kanilang kaanyuan. Simula nung nilikha sila, hindi sila namatay, hindi sila kumain, hindi sila natulog, hindi sila napagod, wala silang kasarian. Mas una silang nilikha kaysa sa tao. At sa simula pa lamang ay naroroon na sila sa Allah. Bakit si Jesus lang ang tinawag na anak ng Diyos? Siya lang ba ang naroroon o lahat tayo, si Adam, ang bawat isa sa atin ay naroroon na tayong lahat? Kaya ang tawag kina Jesus, kina Moses sa mga anghel, sila ang mga hinirang at kagalang-galang na mga alipin. Yung salitang alipin, ito ang pinakamataas sa paningin ng Allah. Kaya ang sino mang hindi maniwala na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Wala nang kaparaanan pa para siya makabas nito. Kaya kapag niyakap natin ang katotohanan, meaning, isuduko natin ang ating sarili sa Diyos na nagmamayari ng ating buhay, subhanallah, magmamana tayo ng paraiso, patatawarin ang lahat ng ating pagkakasala. Hindi lamang si Jesus propeta, hindi lamang siya sugo, He is one of the mightiest messenger of Allah. Kapag tinanggap mo ang Islam, meaning, isinuko mo ang sarili mo sa nag-iisang tagapaglikha, ikaw ay sasaksi na si Jesus ay isa sa dakilang sugo ng Allah. Kapag hindi sumaksi ang sino man at namatay siya, sa impyernong apoy siya magpasawalang hanggan. Ang Allah, wala siyang pangtaong katangian at wala siyang pangnilikhang katangian. Sa araw ng muling pagkabuhay, batay sa banal na Quran, hahawakan niya ang mundo. Ang mundo, nandiyan ang solar system, quasars, galaxies, Milky Ways, universes, at napakarami pang mga dakilang planeta at mga dakilang bituin.
Napakaliit lamang sa paningin ng Allah ang mundo, kasing liit lamang ito ng isang gisantes. Kung kasing liit lamang ng gisantes ang mundo, nasan yung tao para siya'y magmataas? Bahagi lamang siya ng nilikha at pagkatapos ay nilikha ang lahat ng mga nasa ibabaw ng kalupaan para sa kanyang kapakinabangan. Nasaan siya? Galing siya sa isang lusaw na pumsit lamang sa loob ng sinapupunan ng kanyang ina para siya ay magmataas. Hahawakan ng mahigpit ng Allah sa pamagitan ng kanyang kamay ang mundo at titiklupin niya ang mga kalangitan. Sapagat ang lahat ng kalawakan na hindi pa natin nagagalugan, ito ay nasa ibaba ng unang kalangitan, at ang mga nasa itaas nito'y 7 magkakapatong-patong na mga kalangitan, at ang bawat pagitan ay 500 taon na paglalakbay, hindi pa kasama ang bawat kalangitan. Titiklopin ito ng Allah. So napakalaki ng tumiklop para siya ay duraan, murahin at pumasok sa ilalim o sa tinatawag na isa sa kanyang mga nilikha na daigdig. Kaya dito, 1/3 ng Quran ay nagsasaysay hinggil sa katangian ng Allah. At walang sino man mula sa mga Muslim, kapag pinag-aralan nila, hindi sila maaaring magkaroon ng kahit nakatiting na pag-aalinlangan at hindi sila maaaring magkamali ng tinatawag na pagsamba. Kaya upang maligtas tayo, ang Allah ay nagbigay ng panuntunan upang makita natin ang pagkakaiba ng katotohanan sa kamalian sa pamagitan ng paghamon. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Al-haqqu min rabbika fala takum minal munkarin. Faman hajjaka fihi min ba'di ma ja'aka minal ilmi faqul ta'alaw nad'u abna'ana wa abna'akum wa nisa'ana wa nisa'akum wa anfusana wa anfusakum thumma nabtahil fanaj'al la'natallahi 'alal kadhibin. Ang katotohanan ay mula lamang sa Allah, kaya huwag kang pabibilang sa mga yaong nag-aalinlangan. Ang sino man sa inyo ang may pag-aalinlangan pagkatapos ipahayag ang buong kaalaman kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam hinggil sa lahat ng mga bagay, hinggil sa katauhan ni Jesus na siya ay isa sa mga dakilang sugo ng Allah, na ang kanyang itinuro ay Islam. Kung sino man sa inyo ang magkakaroon ng pag-aalinlangan, sabihin mo sa kanila, ta'alaw, halina kayong lahat. Ang inyong mga anak, ang aming mga anak. Ang inyong mga kababaihan, ang aming mga kababaihan. Ang inyong mga sarili, at ang aming mga sarili. Pagkatapos ay manalangin tayo ng taimtim sa nag-iisang tagapaglikha at hilingin natin ang sumpa sa mga yaong hindi nagsasabi ng katotohanan. Sa sino mang totoo mula sa mga Kristiyano, kayo ang saksi. Hinihiling ko sa Allah na kung si Jesus ay Diyos at Kristyanismo ang kanyang itinuro, hinihiling ko sa Allah na patayin niya ako sa aking kinalalagyan at ang lahat ng Muslim na narito upang maging saksi ang lahat ng Kristiyano na Islam ang itinuro ni Jesus at siya ay kabilang sa mga dakilang sugo ng Allah. Subhanallah. Qul in kanat lakumud darul akhiratu indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin wala yatamannawhu abadan bima qaddamat aydihim wallahu alimun bizzalimin. Sabihin mo sa kanila, O Muhammad, kung ang tahanan sa kabilang buhay na nasa Allah ang paraiso o buhay na walang hanggan ay para sa inyo na mga Kristiyano at hindi para sa iba na sangkatauhan, sa makatuwid, hilingin nyo ang sumpa na pagkamatay kung kayo ay totoo sa inyong pag-angkin. Subalit kailanman ay hindi nila ito gagawin, sapagkat alam nila kung ano ang kasamaan na pinauna ng kanilang kamay. At ang Allah ang siyang ganap na nakababatid kung sino ang mga galing, ang mga sinungaling at mga masasama. Sapagkat hinamon ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam at sinisiraan nila ang Islam. Kaya hinihiling ko, maniwala kayo, ang sumpa na pagkapatay sa akin at sa lahat ng Muslim na narito, kung hindi Islam ang tunay na relihiyon na itinuro ni Jesus at ang lahat ng mga propeta. Maniwala kayo, sino mula sa mga Kristiyano ang gustong maligtas, pakitaas lang ang kamay.
Yes! Isuko lang natin ang sarili natin sa nag-iisang tagapaglikha. Magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. O kayo na mga tagasunod ni Moses, o kayo na tagasunod ni Jesus, tanggapin nyo si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam bilang sugo. Lalakad kayo ng tuwid sa tamang landas at patatawarin ang inyong mga pagkakasala. Bibigyan kayo ng Allah ng dobling gantimpala. Kaya nung nalaman ko na nasa loob pala ng Islam ang turo ni Jesus at ang turo ng lahat ng mga propeta, sinabi ko sa sarili ko, Asyhadu an la ilaha illallah. Ako'y sumasaksi na walang dapat sambahin kundi ang nag-iisang tagapaglikha. Dahil sa ibinalik ang tunay na turo ni Jesus sa pamagitan ng pagkakapahayag ng banal na Quran, sumasaksi ako na si Muhammad ay sugo ng Allah. At kinakailangang tanggapin mo na si Jesus ay hindi lamang isang propeta, hindi lamang siya isang sugo, He is one of the mightiest messenger of Allah. Kinakailangang sumaksi na si Jesus ay sugo ng Allah. Kung gusto nyo maligtas, sabihin nyo na ang mga katagang ito, maniwala kayo. Patatawarin ng Allah ang lahat ng pagkakasala natin at magmamana tayo ng buhay na walang hanggan. Yes. Maraming salamat sa lahat. Subhanallah, hinihiling ko sa nag-iisang tagapaglikha na tayong mga Pilipino, kilala niya tayong lahat. Alam niya ang ating buong pagkatao, bawat himay-may, at ang anumang nasa ating kaisipan at kalooban. Hinihiling ko sa Allah na pagbuklurin niya ang ating mga puso't kaisipan sa kung ano yung katotohanan at magmana tayo ng paraiso, ganun din ang ating mga mahal sa buhay. Amin. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, wa astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Magandang gabi po sa inyong lahat. Maraming salamat. Jazakallah khair Sheikh Muhammad Amin Rodriguez. Bago po natin umpisa ng panibagong programa natin, gusto ko po itanong sa inyo, ano po bang gustong tanggapin o yumakap sa panapantayos na pagkatapos po natin mapakinggan ang isang masyadong napakalawak na pagpapaliwanag